immediate preventive suspension sa Office of the Ombudsman. At syempre, yung grave misconduct. Maglabas ka kahit isang identification na kahit luman-luma, kahit school ID. Kung may makikita ka, Norman Mangusin. Hi everyone! Nagsampa ng kaso si Norman Mangusin laban sa commissioner ng Napolcom. Pero noong isang araw ay sinabi niyang hindi na siya magsasampa ng kaso. Sa video na ito ay panoorin natin ang dahilan ng pagbabago ng isip ni Norman Mangusin at mga nakakatawang kalokohan noong hindi pa siya pumapasok sa Huyo. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pagpapakita ni Norman Mangusin ng dokumento kung saan ay patong-patong na kaso ang kanyang sinampa. Sinampahan ko na po siya ng patong-patong na kaso rito sa Ombudsman at hinihingi hindi po natin ang kanyang immediate, kung maaari, yung kanyang immediate preventive suspension sa Office of the Ombudsman. Kayo sa Ombudsman ng immediate preventive suspension. Ang mga sinampahan nating kaso sa kanya ay yung criminal po is yung violation ng Republic Act 309 or ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At syempre, yung grave misconduct, oppression and abuse of authority. Marami po, makikita nyo na lang. Ayon kay Norman Mangusin, ay pinag-aaralan pa daw ng kanyang kampo kung idadagdag pa daw nila ang administrative case laban sa commissioner. Pinag-aaralan po ng ating kampo. Yan po ang pinag-aaralan ng ating kampo kasi unang-una ho, makapangyarihan siya, no? Kasi chairman siya ng isa siya sa pinakamataas na Napolcom. At ginagamit niya ho yun para mag-social media, para lang sa akin, para kasuhan ako ng unjust vexation. Napakarami yung problema ng ating bansa, pero bakit yan ang inuuna niya? Sa huli ay sinabi ni Norman Mangusin na sana ay mapatawan ng immediate suspension ang commissioner. Sinampahan ko na po siya ng patong-patong na kaso rito sa Ombudsman at hinihingi hindi po natin ang kanyang immediate, kung maaari, yung kanyang immediate preventive suspension sa Office of the Ombudsman. Titignan natin kung ano ang mangyayari sa kasong ito at kung sino ang mananalo. Pero sa umpisa pa lang ay mukhang mali na ang nagawa nitong si Norman Mangusin. Dahil nagpasa siya ng isang revoke na license dahil sa kanyang pagmamaneho noon na walang seatbelt at nagamit ng cellphone. Hindi kasi nagpunta noon sa LTO si Norman Mangusin kaya akala siguro niya ay suspension lang ang ipinataw sa kanya. Hindi siguro niya alam na revoke na ang kanyang lisensya. Ang masama po dito ay dalawang pangalan ni Norman Inidoro at wala daw ang Norman Mangusin. Pero sa baba ay makikita nyo ang pangalan ni Norman Mangusin at picture sa NBI. Meron ka ba nakitang ID na Norman Mangusin? Kung ako nga, hindi makakuha ng ID nun eh. Pagpipilitan mo pa. Oh. Maglabas ka kahit isang identification na kahit luman-luma, kahit school ID. Kung may makikita ka, Norman Mangusin. Sige nga. Kahit isang school ID lang. Eh kung ako nga, hindi nga ako nagka-ID yan eh. Ipagpipilitan mo ba? Anong tanga mo naman? Dahil nawala ang social media ni Norman Inidoro ay babalik na lang siya sa pagbe-bakery. O bang babalik ka na sa bakery? Actually, gusto ko nga eh. Gusto ko nga yan eh. Oo, gusto kong mag-bakery. Gusto kong magtayo ng bakery. Magaling ako dyan eh. Oo. Yan ang forte ko talaga eh. Oo. Gumawa ng pastry, tinapay, monay, pandikoko, ganyan, Spanish bread, yan. Expert ako dyan eh. Baka pag natikman nyo yung pag ako gumawa ng mixing my own raw material eh. Magulat kayo. Ba, lupit palang gumawa ng Spanish bread ni FLM. Oo, di ba? Pwede. Iniisip ko yan. Tila nararamdaman naman ni Norman Inidoro ang susunod niyang warrant kaya ini-enjoy na lang niya ang kanyang oras. Enjoyin mo na araw mo. Malapit na tayo magkaalaman. Bilangin mo, bilangin mo, bilangin mo, bilangin mo, bilangin mo, bilangin mo. Bilangin mo, bilangin mo.
Low intelligence naman daw si Norman Enidoro, pero hindi na daw siya ganun ngayon. When emotion are high, intelligence are low. So, inaamin ko, naging low yung intelligence ko nun. Pero ngayon, hindi na. Sasagutin kita with a smile. Bang! Unggoy! Sobrang microscopic naman ang mata ni Norman Enidoro dahil kahit bakterya ay nakikita niya. Nung hindi pa pumuputok ang pandemic, ultimo pinakamaliit na bakterya. Ha? Ultimo pinakamaliit na bakterya. Tago mo sa gubat. Kaya kong hanapin yan. Peanut! Kahit anong ahensya naman daw ng gobyerno ay hindi kinaya si Norman Enidoro. Kung yung NBI, DOJ, matitinding mga pangalan ng tao, government employee yun, mga men in uniform. Pinipilit akong durugin nung pandemic. Di ba, inakulong nga ako, di ba? Hindi nga nila ako kinaya. Eto, nakalaya ako. Ang mga pinagdaanan naman daw ni Norman Enidoro ay lilipas din daw katulad ng kay Diwata. Lagi mong tatandaan, this too shall pass. Ika nga, balikan natin yung sinabi ni Duwata. Lilipas din niya, kuya. O, ayun. Lumipas, di ba? Ganun lang yun. Ang pumuprotekta pala kay Norman Enidoro ay ang mga taga-Biringan, kaya palang malakas ang kanyang loob. Boss, shout out. FLM, mahal na mahal ka ng mga taga-Biringan. Aba, kaya siguro ako protected na protected, no? Oo. Hindi naman daw hahanapin si Norman Enidoro ng mga pulis dahil general ang kanyang kakilala. FLM, ano masasabi mo sa mga kaso mo hinahanap ka rin ng mga pulis? Tanga! Paano ko hahanapin ng mga pulis? Puro general yung mga kaibigan ko. Puro general yung mga pinalaki ng nanang ko. Ano ka ba? Kwentong barbero naman si Norman Enidoro at tila tuwang-tuwa naman siya sa kanyang kasinungalingan. Bembang. Pag bumembang ako, gumaganon. May shuffle yun. Pagka madiinan na, ganon. Talaga namang yung Viva Max, hiyaw. Gumaganon. Sa huli ay nagbigay ng advice si Norman Enidoro kung paano maging VIP sa hotel na kwentong barbero. Paano ba maging buraot para maging libre sa mga hotel? Dapat meron ka 100 milyon. Magpatalo ka muna ng mga 200 milyon, yung pwede ka naman buraot sa mga hotel katulad ko. Yun literal yun. Kasi ngayon kung puro bunga nga lang yung gagawin mo, tapos kwento ka lang ng kwento, wala maniniwala sa'yo, tanga. Sino maniniwala sa'yo? At yan po ang mga kaganapan kay Norman Enidoro. Mukhang lumakas ang loob ni Norman Enidoro dahil may isang sikat na tao na kumampi sa kanya. Nahati pa nga ang reaksyon ng mga Pilipino at may pumanig pa kay Norman Enidoro. Sa totoo lang po ay kung wala sana ang mga pekeng humanitarian, human trafficking at mga mapanlinlang na donation ay pwede sana maging komedyante itong si Norman Enidoro. Pero sa ngayon ay kailangan niyang harapin ang lahat ng kanyang kaso na nagsimula sa pangalan niya mismo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.